Matagumpay na isinagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang pagtatapos ng ika-30 Police Community Relations o PCR Month noong umaga ng July 31, 2025 sa NEPO Covered Court. Ang tema ng taon ay Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Na layuning palalimin ang ugnayan ng pulisya at ng komunidad para sa mas ligtas at maunlad na bayan. Pinaunahan ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Herel L. Bruno ang nasabing aktibidad na dinaluhan din ni Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3 at si Ginang Mirna Javier Reyes, Chairwoman at Pangulo ng Donate Philippines bilang panauhing pandangal. Kabilang din sa mga dumalo sina Mayor Ralph Kevin M. Rivera ng Cabiao, si Attorney Gary S. Sigara, NAPOLCOM Provincial Officer ng Nueva Ecija at ang hepe ng pulisya mula sa iba't ibang bayan. Isa sa mga tampok ng seremonya ang pagkilala at paggawad ng mga sertipiko ng pagkilala sa mga natatanging individual at unit na nagpakita ng kahusayan sa larangan ng Police Community Relations ngayong taong 2025. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang natatanging PCAD Senior PCO Police Colonel Renato C. Morales, Cabanatuan City Police Station, natatanging PCAD Junior PCO Police Major Nelson D. Sarmiento, Zaragoza Municipal Police Station, natatanging PCAD Senior PNCO Police Master Sergeant Caroline A. Cortez, San Jose City Police Station, natatanging PCAD Junior PNCO Police Staff Sergeant Lisel A. Manangkil, San Jose City Police Station, natatanging NUP Loida T. Ignacio, Cabanatuan City Police Station. Pinakamahusay na Municipal Police Station, Zaragoza Police Station, natatanging Unit 2nd Provincial Mobile Force Company PMFC, natatanging RPSB 2nd PMFC, natatanging Stakeholder Pastor Jose Arne L. Lantileses, NEPO Life Coach at Spiritual Advisor sa kanyang mga naging mensahe. Pinuri naman ni Ginang Reyes ang patuloy na serbisyo ng kapulisan sa komunidad. Pinangunahan ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara at Konsehal Giorgio Matias, katuwang ang Parents Teachers Association o PTA, Department of Education DepEd at ang tanggapan ng punong lungsod ng Cabanatuan. Formal nang inilunsad ang Project Watch. We advocate time, consciousness, and honesty sa Mayapyap Elementary School na matatagpuan sa Cabanatuan City noong August 1. Ang nasabing proyekto ay naglalayong itaguyod ang disiplina sa oras at pagpapahalaga sa katapatan, hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati sa mga guro at buong pamayanan ng paaralan. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng lokal na pamahalaan at DepEd upang linangin ang mga positibong pag-uugali na mahalaga sa pagtatagumpay ng bawat individual at ng lipunan. Dumalo sa programa ang mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng DepEd Cabanatuan, mga guro, magulang at higit sa lahat ang mga mag-aaral na siyang pangunahing benepisyaryo ng proyekto. Ipinahayag ni Mayor Micah ang buong suporta ng pamahalang lokal sa programa. Sa kanyang mensahe sa mga mag-aaral, pinagbilinan nito ang mga bata na palaging maging mabait at mag-aral ng mabuti dahil sila aniya ang pag-asa ng bayan. Ayon naman kay Konsehal Matias, ang pagiging maagap at tapat ay pundasyon ng isang responsableng mamamayan. Kung maaga aniya itong maitatanim sa mga kabataan, siguradong mas maliwanag ang kinabukasan ng lungsod. Sa pagtatapos ng programa, nagsagawa ng panunumpa ang mga mag-aaral bilang patunay ng kanilang pangakong magiging maagap, masipag at tapat sa lahat ng pagkakataon. Ang Project Watch ay isa sa mga flagship program ng DepEd na isinasagawa sa buong bansa. Inaasahan na ang paglulunsad nito sa Mayapyap Elementary School ay magiging inspirasyon para sa iba pang paaralan sa syudad.
Isinagawa nitong August 1 ang turnover ceremony ng 13 composting machinery sets para sa mga piling barangay sa Cabanatuan City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at sa suporta ni Congressman Jay Vergara sa City Hall Covered Court. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng pinalalakas na programa ng lungsod sa solid waste management na layuning gawing organikong pataba ang mga biodegradable na basura. Bukod sa pagpapalinis ng kapaligiran, layunin din ng inisyatibang ito na magbigay ng karagdagang kabuhayan lalo na sa mga kababaihan na kasapi ng Rural Improvement Club o RIC sa lungsod. Ang 13 composting machines ay nagmula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM sa ilalim ng National Rice Program na may kabuang halagang 9.1 million pesos. Ayon kina Mayor Micah at Kong Jay Vergara, ito ay isang hakbang patungo sa mas malinis, mas lungkian at mas produktibong kabanatuan. Hindi lamang ito proyekto para sa kalikasan kundi pati rin sa kabuhayan ng bawat pamilyang kabanatuenyo. Sa pamagitan ng composting machines, inaasang mas mapapadali at mapapabisa ang pagproseso ng mga nabubulok na basura at tungo sa dekalidad na organic fertilizer na maaaring gamitin sa mga taniman o ibenta bilang dagdag kita sa komunidad. Ang mga piling barangay na tumanggap ng makina ay dumaan sa masusing pagsusuri batay sa kanilang kakayahang magpatupad ng waste segregation, composting activities at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan. Sa pagtatapos ng programa, muling tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta sa mga proyektong makakalikasan at makatao. Talakip ang panawagang makiisa ang buong lungsod sa pagsulong ng disiplina sa basura at pangangalaga sa kalikasan.